Yes! Ayan, ano pang gagawin natin? Eto na. Isabuhay 2025 semifinals. Unahin na natin tong Ban versus Lipcram. Napanood ko din to ng live. Ang hindi ko masyadong napanood noon ng tournament ay yung Katana at Saint Ice. At after neto, gagawa na natin yan. Pero unahin na natin to. Ban versus Lipcram. Sino ba para sa akin yung nanalo nung araw na to? Medyo hati ang opinion ko. Nung pinakinggan ko to at napanood ko, para sa akin parang pwedeng ban 1 and 2 kasi laylay yung 3. At the same time, pwede ring Lipcram linis ng performance dahil tawag nito, isa buhay to, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng parang madapa. So, malinis 1 2 3, malinis. Parang ang nakita kong silip kay Bandito, lumaylay siya ng round 3 kaya ayun, parang sa sobrang dikit ng laban, kung sino sa isa-isang karera ko pag nadapa talo, parang ganun yung nakita ko. Pero kung per round nung napinanood ko to ng live, parang pwedeng 1 and 2 ban. Pero kung titignan mo sa ibang anggulo, pwedeng Lipcram naman din talaga dahil nga bumitaw na sa round 3. Pero ayun, panoorin natin ng may video. Pero basa tayo ng mga magpapabate. Ayun nga pala, may mali ako dun sa eto ba, yung sa Ruffian versus GL. Salamat sa mga nag-correct sa akin yung landscape. Ang nasa isip ko pala ay landslide. Sorry pasensya na kayo. Alam nyo naman nga, bobo. High school graduate na nga lang, nagkakakating pa. Pero thank you sa mga nagko-correct sa akin. Salamat Basa tayo ng comment. Ang mga magpapabate. Pero ito, sa Ruffian versus GL, stagnate from the word stagnant, dormant, no progress. Okay. Stagnate or stagnant water, ibig sabihin nakastuck lang yung tubig, hindi umaagos. Yun, thank you. Malaking bagay sa akin na may nagko-correct sa akin sa bagay na hindi ko alam. At ngayon, alam ko na siya. Thank you. Landslide ata yung sa'yo. Yeah, landscape is yung forma ng lugar or building. So parang sinabi ni GL na rough road ka lang. Ako nagbabago ng disenyo o nag-i-improve. Yun, maraming salamat. Mali talaga pagkakaintindi ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako hindi ako take down notes. Pag di ko alam, pasensya na, pero salamat. Salamat nandiyan kayo para itama yung mga mali ko sa mga bagay na hindi ko alam, lalo sa mga English, mahina ako diyan. Yun. Wala naman magpapabate. Ayun. Ito, ang dami nag-correct sa akin. Maraming salamat sa inyo. Yun. Stagnate, maging stagnant, tubig na nakaimbak, hindi dumadaloy. Rough road, changing landscape. Landscapes, tanawin. Changing landscapes, idiom, meaning transformational game changer in this context. Kumbaga yung rough road, kaya niya baguhin, patagin. Okay. GL sa gluttony. Callback sa scheme ni GL versus Blacksmith na may ibang persona siya based sa 7 Deadly Sin. Okay. Maraming salamat sa mga nag-correct sa akin. Sabi ko nga sa inyo, may mga bagay pa akong hindi alam. At sobrang salamat. Eto na, wag natin patagalin to. Lipcram versus Ban, Isabuhay 2025 Finals. Tignan natin. Titignan ko kung ayun pa rin ba yung pananaw ko sa battle na to. Nanalo ng coin toss si Lipcram. Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lipcram. Tigdalawang minuto. Dapat 7 ang hurado natin. Isabuhay Tournament semifinals to. Pakinggan natin, unang banat, Buelta Balentong 12, Lipcram. Let's go. Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd, tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung arrival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip that game! Okay. Napanood ko yung laban nyo ni Cripply.
Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. So, ito nga yung pinapalabas niyang bias yung crowd sa Cebu. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Salamat nga pala sa respeto, Kap RNR. Thank you. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip-top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong Tsaka kuya, pwede bang pakat? Okay. Kilan, pakat. Ito nga yung ano. Parang naging issue nga, kasi naging issue nga to, Ban versus Cripply, tapos yung nga, yung di maayos na judging ni Kilan, tos ayun. Sinabayan niya yung issue, Kilan, pakat, sa protas, kasi nagtitinda ng protas to si Ban. Ng bagoong Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elibs Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Ganda nun. Si Aling Edit na, sigurado ka bang nag-i-edit. Pero ayun nga, kinonekta lang sa edit. Rick! Alam namin na may something yung nangyari recently. Wait! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3, tangina nyo! Okay. Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo, magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni. Yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung si Crip na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag... Ano, maduling? Dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung... Ano siya, medyo nabulol siya doon. Madaling. Pero ang nakikita ko nga dito, yung angulo na napili ni Lipcram dito is base din sa naging issue ni Ban sa laban niya kay Cripply. So ginamit niyang weapon doon. Hindi nga lang siya nagiging parang sobrang lakas na atake. Although ayun, gets naman yung pinupunto niya, pero parang may ano kasi, may tamang angulo kasi na pwedeng maging room shaker tulad nung ginawa nung Tipsy D kay M-Site, na babad yung mga angulo kay M-Site. Tapos nagamit niya ng ganong kalakas. Eto naman, yung kay Lipcram, babad yung angulo kay Ban. Ginamit niya, pero merong factor. Pero yung alam mo yung pwedeng maging room shaker sana kasi babad yung angulo kay Ban. Hindi nangyari, so sayang. Wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. No, ganda rin nun Madaling patulugin ng bisita pag di na namamahay. So, yun nga, yung home court advantage sa Cebu. So, yun nga, nanalo ka dahil nandun ka sa bahay nyo. Pero dahil wala ka na sa bahay nyo, madali ng patulugin. Patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Hindi namamahay. Ang ganda nun. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Pero nakakanood si Apex ng live. Nakakanood talaga si Apex.
Buti nga nakakanood. Yung iba kasing naban ni Enigma, hindi na talaga pinapapasok, pinagbabawalan na sa gate eh. Pero to, si Apex, nakakapasok naman. Pero yun nga, kung makabattle, base sa sa circle o sa loob na meron kami doon, ang alam namin talagang, kung ako, parang negative na rin. Pero kung ako kay Apex, kung ako kay Apex, kumbaga parang ano to parang, may pinagsamahan naman eh. Wag mo na lahat daanin sa internet. Yung, baka naman, yung mga ganun, sorry na. Puntahan mo ng personal. Ako lang payo ko lang kay Apex. Puntahan mo ng personal. Alam mo din sa sarili mo na medyo may error kang nagawa eh. Hindi lahat, parang hindi lahat parang pwede mong sabihin o ano yung sa internet eh. Parang ganun. Kung ako puntahan niya si Enigma, personal. Wag na daanin lagi sa internet na parang, sorry no, parang gadaan lahat sa biro. Yung miss nakita Arik, may mention si Enigma. Pambata yun eh. May pinagsamahan naman, puntahan niya. May problema ba, ganun. Madali naman kausap si Enigma, mabait yan eh. Pero kasi kung lahat na dadaan sa internet sa mga biro, parang si Enigma professional yan eh. Parang mangyari. Parang bata ang putang inan to Ginagago pa ata ako nito. Parang ganun na mangyari. Pero yun nga, buti nakakanood pa. Siya naman yung tunay na ban sa liga! Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit Fuck anong that combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa Sabay tinago yung isang kamay, wala kang makikitang second hand. Okay yun yung mga punches laging second arm. brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Okay. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit Kalaban minamani, iba si Juggernaut. Juggernaut, tas may nut sa dulo, kaya mani. Motus. Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Oy, magkaiba yun upper class, Juggernaut. Lagot ka kay Looney. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Close ban, feeling close ban, Optimus Prime. Okay. Sasakyan reference. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Ganda ng ender nun. Isa yun sa nagdadala talaga sa rounds eh. May magandang ender. Anyway, yung rounds ni Lipcram, yun nga, yung ginamit niya itong mga issue ni Ban. So, pataas. Nagsiset ng momentum. Nagbibuild pa para mapunta doon sa magandang ender. So, paangat yung round 1 ni Lipcram. Okay yun. Ban, tara. Ayos na? Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Gandang rebat din nun. Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Arang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Medyo wala yun ba na? Round on game! Game! Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, Eje Power, Eje. Oo nga pala, nag-ano nga pala kami, no? Nag-ano nga pala. Isa ako sa nag-predict na, Lipcram ban. mula kay Jonas, Shernan, Eje Power, Eje. at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo.
Kasi ano bang meron Pero dapat talaga ginawa mo yun para maging mali kami. Mas okay sa amin yun na tangina mali tayo. At the same time, ginalingan mo, di ba? Parang kay Looney din yun eh. Opinion ni Looney. Dapat ginawa mo siyang weapon, parang ganun. laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lip Cram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Mac, Style Mac, Marichu at Aubrey. Ano bang meron kay dito? Marichu at Aubrey. Parang may narinig na akong ganong angulo. Yung parang, kay Sinyo. Ano bang meron kay Apex? Multi, Bars, Looney, Ron. Okay yan, okay. Same thought. Marichu at Aubrey. Sinig dun sa baba. Palaging kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban. Pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Tangina, putang ina, bring house niya. Matapos niya Tama ba yun? Bring house o bring home? Pa-correct, hindi. English na naman tayo. Tama ba yung word niya? Bring house o bring home? Pa-correct ka. Kung tama siya, wag na. Kung mali, pasabi. Pero, ayun nga, gusto ko itanong, tama ba yung word na biniring house niya? O magkaiba ba yung bring home sa bring house? Para alam ko, please. Putang ina, bring house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos, nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Usus forbida, do you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Nice. Ayun yung maganda dito kay Ban, every 4 bar may magandang punchline. Ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kairam, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Luto ko laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Ganda nun, ganda. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lip Cram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Chernan. Sa akin napunta Thank you. ang review ni Pistol Jonas at Chernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Yeah. Ano na naman to? Let's play with Foxfire. Ay, labas mo yung cartoons ka pala. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? May down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Ganda nun. Ang ganda nung yung silip niya doon. Kasi may mga gumamit na rin naman ng angulo nung kay Lip Cram. Pero ang ganda nun, pwede kang magnakaw. Ang galing nun. Sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Okay, haring araw. Hinugan ka na Araw, silaw, pera, okay. haring araw, nasilaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Mayamang padot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan niya rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero, masaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Okay. Bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang Muzan sa haring araw takot. Okay. Demon Slayer. Si Muzan, takot sa araw. So, okay. Sagot. Itong
Tangina, sana ilabas na yung movie ng ano. Tapos na sa manga pero syempre mas masarap panoorin pag sa ano, yung movie na. Buwang parang muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nagfi-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lift? Ganda nun. Ganda nun. Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Ganda niyan. Ganda niyan. Ang ganda nito. Tapos kasunod pa nito yung One Piece reference na ginawa ni GL. Kasi nauna sila GL eh. Ang ganda ng setup nito. Fruit vendor, sinumpang prutas, aring araw, sun god Nika. Ang ganda nito. Sobrang ganda. Yo, check. Actually, yung round 1 nila, ano eh, parehas paangat. So, ayun, eto, para sa akin, medyo tabla pa to. Nagsiset ng momentum na parang, sa round 1 ni Lipcram, parang tangina, Ban, bumawi ka. At ginawa ni Ban, hindi siya nagpa-overpower kahit Lipcram ka. Sumabay pa rin. So, parang, pwedeng tabla to eh. Pwedeng halos pantay lang. Mamaya, basihan pa natin. Round 2, pakinggan natin. Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Evered. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, bateri yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa, para naman may suntok. Ganda Si nun. Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink green. Hoy! Tangina, mga ano ko yun tawag na ito. Mga disipulo ko tawag. Mga disipulo ng Drip God yun. Minsan orange, camouflage, yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinution doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards. Leopards! Yung amo mo, duling! Yung itsura pa, pang combat, yung pormahan, olats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max! Medyo nabubulol si Lip Puta, dun certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max! Ikaw yung dudong prom. Tangina, ito pa yung dudurog sa akin. Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pes yung paparating na Lipcram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na akong magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog. Sino yung Cesar Milan? Underdog effect? Baka ano yun? Baka boxingero ba? Di ko alam yan. Cesar Milan, sino yun? Kapatid ba siya ni Cesar Montano? Lahat, wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog. Cesar Milan, parang Disney Looney sa Donggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Kid Rabis. Oo. Yung ano nga, yung kantang Kalmado. So dahil nga dinis yung Donggalo no, yung Ghetto Dogs. Okay, Kid Rabis.
kalmado, reference niya yun dun sa naging diss nung pandemic. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Tangina, no? Oo nga naman, no? Hindi ka trip pero wala kayong problema. Pero yun nga, opinion kasi ni Looney yun eh. Opinion niya yun eh. Ang ano nga lang doon, nakaka-apekto nga yung opinion ni Looney. Kasi Looney siya eh. Alam mo, parang siguro, dahil isa ka ng GOAT, isa ka ng nare-respeto, dapat medyo, kaya ako lang, kung pakikinggan ni Looney yun, dapat isipin niya rin kahit paano yung, kasi mabait naman si Looney eh, at isa ring inspirasyon. Siguro, kahit paano, siguro, isipin niya rin kung makaka-apekto ba sa mga bago, lalo't iniidolo siya. Pero yun nga, opinion pa rin kasi ni Looney yun. Labas na ako doon. Pero, syempre, bukod sa may opinion si Looney, may opinion din naman kaming mga nasa paligid ng battle rap. So, ayun nga, malaking epekto talaga si Looney sa opinion kasi GOAT ng battle rap yan, ng flip top yan eh. Kaya marami makaka-apekto din talaga. Pero ayun nga, hindi naman natin hawak ang opinion ng lahat at opinion yun. Pwede mong i-take ng negative o positive. Pero mas maganda, i-take mo siya as, sige, nakuha mong negative pero ibalik mo ng positive, parang ganun. Kung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Yan, okay yan. Yung nagamit niyang, ito nga, latest issue ni Ban. Maganda siya kasi nagiging epektibo at tumatama din. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Okay. Ito na naman yung issue. TPC, tambay, yung kay Pio Balbuena. Okay. Puta, nakaka-ellipse daw kaya siya nasa semis. Wow. Yung nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Duduru. Nag-step up, break it down. Okay. Nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Nice. Ayun, ito yung sinasabi ko. Yun. Na pwedeng pang room shaker na issue. Tapos, ayun, ganda nun. Nabigyan niya ng magandang punchline. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy. Na hinogat na bulok at yung katas dumaloy. Sa aking ugat kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito Okay. So may ganun din si Ban eh, yung nagtitinda ng prutas yun nga, yung Sun God Nika. Tapos meron din si Lip Cram, sinong pang prutas na yan sa'yo sa akin, katas ng ubas kasi nga maoy at ang ubas at yung alak ay yung iba ay, hindi naman siguro lahat no, correct me if I'm wrong, if I'm wrong, kung hindi tama yung sinasabi ko. Pero ang alam ko, ang alak ay karamihan ay binuburo sa ubas, kaya yung ginawa niyang reference para idaloy sa kanya para lumakas yung maoy. Pa yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Okay. Ano pa rin? Alak pa rin? Connected pa rin sa alak, sipa ng pulang kabayo, dark horse at the same time? Mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya ganda nun. Kasi nga dark horse na parang kay Lip Cram, dark horse si Ban. Tas connected pa rin sa alak, pulang kabayo. Tas si Paniban, kaya niyang saluhin yun bilang dark horse o pulang kabayo. Connected siya, galing nun. Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay. At kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. Ganda nun. O magrebat ka na ng Looney Angel. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Nice. Ano, mas malakas yung round to ni Lip Cram dito. Ban, tara! Di ako magre-rebat. Di ako Kaya na, si John Leo daw, duling. Yung tropa mo rin. Ganda nun. Si Jonas yun, si Jonas sinutukoy niya.
Ito yung maganda kay Van nakakuha pa rin siya ng momentum, nakakuha siya ng crowd. Alam niya kung paano. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak Brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo. Drip God. Andito ako niyan sa dulo. Andun ako nakapwesto niyan. Tangina mo, ako talaga ang Diyos. Treasures, Jejemon! Down the game! Grabe mang line back to si Lip Cram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Gameplay. Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Kupal. Ito yung maganda kay Van Hindi siya, naaagaw niya yung momentum Puking ina Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Gandang silip nun. Ang ina. Gandang silip nun. Freestyle, pwede magkamali, pero yung sulat na yun, sinulat mo yun, na mali ka. Ang gandang silip nun. Ang lakas mo muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Okay. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo o undo. Ganda nun. Fast food, puro ka McDo. O line Mac, Undo, McDo. Ang galing nun putang ina neto ni Van Kaso, hindi ka type ni Ninya Undo! Pwede pa order. Tsaka si Ninya Sandejas, may asawa na yun. Ang alam ko, Ninyo ang pangalan at isa sa mga legend na rin sa rock industry. Hindi kasi ako familiar sa ibang rockista, pasensya na. Tulad nung yung nag-podcast kami, may mga sinasabi si Ninya Sandejas about rock na hindi ko masyadong alam. Kaya nakikinig na lang ako at hindi ko pinanghihimasukan. Hinahayaan ko siyang magkwento. Pero, yun nga. Pero, pag ba hindi mo alam yung tungkol sa ganung bagay, isa ka ng hamak na gunggong. Pero tingin ko hindi naman. Kasi yung ibang bagay nga na alam ng attorney, di ko rin alam. So, bobo ba ako? Di kayo, alam nyo ba yung mga napag-aralan ng attorney, di bobo din kayo. Kaya ako pag di ko alam, nakikinig na lang ako. Ng line Mac, style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya Dahil nga sa line Mac na ginagawa. So ang ganda rin ng silip nun, tsaka ang ganda nung pagkakakonstruct about doon sa angle. Kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh! Bias. Bias. Wow, bias, gago. Tangina nag-react sa'yo Sabay ganun mo. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clownfish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding? Nestor! Doon pa rin bumagsak. Ang galing doon. Tangina, Nestor. Focus ka na lang sa tracks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya.
Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya ban lang nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka. Baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Sinigawan, no? Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching bag ka lang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Ganda nun. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayon. Ganda nun, tangina. Actually, ang ganda. Ito yung napansin ko dito sa round ni Van, lalo yung punchline na to. Ang ganda nun kasi parang naging sagot siya sa angulo ni Lip Cram, kaya putang ina. Kaya hindi na overpower ni Lip Cram si Van eh. Nasasabayan siya sa lahat ng round. Although, sige, sabihin natin sa nakapakyo. Sa round 2 ni Lip Cram, ang dahil magagandang punchline. At kay Van, may mga ang haba bago pumasok tong punchline na to. Pero, yung gantong punchline na to ay natumbasan nung ibang angulo ni Lip Cram na tungkol about Looney Van. So, sa isang punchline lang, natapatan niya yun. Natapatan ni Van yun. Kaya para sa akin, halos pantay lang. Pinapakyo. Tangin ng pakyo, parang pabalik eh. Parang, imbis na ako huwag ka magalit. Sarili ko pinapakyo ako. Naulit ba yung angulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 at hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang angulo, iba't ibang atake. Aking banat walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami kang makikita sa isang butas. Ganda nun. Halos pantay para sa akin eh. Halos pantay. Although ang haba nung setup, pero may magaganda pa rin naman punto si Van sa ibang mga linya niya. Parang naging balik kasi to dun sa mahabang angulo ni Lip Cram about Van, Looney. Dahil lang dun sa isang punchline na yun. So parang, para sa akin halos nagtatabla sila at hindi na overpower ni Lip Cram si Van. Ayun, dito nga papasok yung overall performance tingin ko. Lip Cram, round 3, tara. Ang haba mag-set up! Sumasabay eh. Hindi mo masasabing body bag si Van eh. Kasi nasasabayan niya yung 1 and 2, hindi niya na overpower. At dito na papasok yung kahalagahan ng round 3. Ito na yun, kumbaga parang yung huling hininga na to sa laban eh. Dapat bawal ka nang magpahinga dito. Tangin na yun, ang haba mo mag-setup. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Motus. Bisaya kayo eh. Ganda nun. Ganda nun, pasok yun, Bisaya kayo. Pasok yung rebat na yun. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit. Na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yun. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. Woo! Ganda nun. Mas napansin ko pa yung nen niya. Di ko naramdaman yung nen mo. Hunter reference. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine?
Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo. Huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Ganda nun, Vision. Tabay turo dito. Endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy niyo lang yung hit. Hit. Engagement din yan. Nak ng puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase, kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw nang magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, committed. Actually, may mga, ang dami ko na narinig na gano'n, no? Committed yung utak, kasi lumiit, committed. Engagement, committed. Okay, ganda rin, maganda. Sumakto rin kay Ban. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Sensya ka na kayo, ha? Inuubo ko, eh. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip, sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo, only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, doon na siya nag-stick. Ganda nun. PM3 barbecue, doon ka na nag-stick. Eto na, putang ina, ang ganda na ito. Ang ganda. Yung round 3 ni Lip Cram, tuloy-tuloy, hindi bumibitaw. Eto nga yun. Pero panoorin natin yung round 3 ni Ban. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niya to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka doon, di ba? Gago. Janitor ka doon, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw? May pride ako kahit papano. Makikiihaw, yun nga, hindi niya ginaya yung ginawa ni Ban. May pride o may pry. Kahit papano, ganda nun. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Wow. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tangina mo, wag mong tatanggalin, ha? Tangina mo, wag mong pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tangina mo. Tangina to ni Lip Club, hinahawakan eh, no? Siguro kung ibang tao yan, tutulak eh. Pero kung sa akin, halimbawa, tulak eh, huwag mahawakan. Para lang pang pasira ng momentum. Dagdag issue, no? Ban, tara! Tsaka ang galing ni Nino, ang bilis nung nung galaw eh. Tapos nakuha na ni Nino agad yung ganun. Time na? Okay na. Ang ina.
Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol, yung fried. Fried. FP yun, pride mo. Tangina. Ang galing niya kahit sa rebat, ang galing niya sumilip. Ay, may fried ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Mahal, price, presyo, fries, F. Ang galing ng silip ni Bandon. Tangina. Tanginang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game. Game. Binigay na daw yung kampyonato kay Emzite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo, bay? Sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay Emzite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si Emzite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw Ang ganda rin ng mga silip niya dito sa totoo lang. Piyon, hala. Iba't sa kada moves nga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, Deds, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half-cook lang. Takilang cremate siya, half-cook. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago.
Kahit pwede ko siyang idamay pag ganito na yung tablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampyon, but always ready bumangga. Kaya ekis ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakatha. Ayan na, inayos na. Na yun ha, Eagle. Panoorin niyo ko magkampyon ng... Actually, halos ano eh. Pwede nga halos dikit to eh. Depende na sa panlasa mo eh. Pero, siguro sa dami ng mas magagandang punchline, ayun nga, mas nakuha ni Lipram yung round 3. So, overall, medyo lumaylay nga si Ban sa round 3. So, overall, Lipram. Round and 2 kasi halos dikit lang para sa akin. Depende sa panlasa mo, pwedeng ban yung 1 and 2 eh. Pero, isa buhay kasi to, hindi ka pwedeng bugoy-bugoy na galaw, alam mo yun? Round 3, malinaw. So, overall performance, nakuha ni Lipram. Lipcram vs. Ban, isa buhay, semifinals, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para Yeah. sa battle yun. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng orado, 6-1, advancing sa isa buhay finals, mag-iayos tayo lahat para kay Lipcram. Pwede. Ang ina mo. Shout kay EJ Kunting Pogi at... Congrats pa rin, Ban. Ang ganda pa rin nun. Ganda pa rin na pinakita ni Ban. Isa pa rin siya sa parang, ano na sa akin, malakas pagdating sa Bisaya. Visayas Division. Si Ban, pwede na siyang ihanay kay J Black, GL, Range, mga ganun. Lakas ni Ban, malakas pa rin. Sa mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh. Noon, GL, boto ko Lipcram. First round, binigay ko kay Ban ng Gahibla. Sa bilang ko, mas madaming suntok si Ban. Although, mas marami yung high points ni Lip. Tsaka yung ender niya solid. Round 1, binigay ko kay Ban. Round 2, madami din na mga angulo si Ban or mga linya na parang sumakto, na parang rebat kay Lip. Pero overall, binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro na ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2, kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Although, mas trip ko yung mga angulo ni Ban overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. Tama. Preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So, good luck kay Lip. Congrats. Ayun, dikit yung laban. Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Veterans move, nakita ko doon yung veterans move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Ban doon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lipcram, pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Ban. Kaso nga lang, nag-stick si Ban doon sa konti lang yung angulo na na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Anyway, opinion nila yan. Gusto ko lang pakinggan din. Pero yun nga, congrats pa rin kay Ban. Congrats kay Lip. Good luck sa finals. At yun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan. Siyempre, i-comment yun na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. At ayun, may pinaplano ako. Gusto kong gawa na reaction video yung bagong labas ni Kong TV na vlog, yung istasyon. Napanood ko na siya pero gusto ko siyang gawa ng reaction video kasi gandang-ganda ako. At baka ituloy-tuloy ko na. Sa sobrang tagal maglabas ni Mosing ng vlog, baka kada vlog niya gawa natin reaction video para habang pinapanood ko may reaction video, di ba? Ayun, yun lang. Naisip ko lang. Dayo Podcast, syempre.